Oh, kumusta? Salamat nga pala sa pagpapadala mo nitong mga sipe ha. Habang binabasa ko sila, naramdaman ko agad kung bakit ito mahalaga para sa'yo. Kasi may isang tanong na parang tumitibok sa bawat pahina. Ano yun? Yung tanong na, paano kung itong nararamdaman kong kabiguan ay hindi naman talaga kabiguan? Paano kung, di ba, yung mismong batayan ko ng tagumpay, yun pala yung mali mulat sapol? Isang tanong na sobrang napapanahon, no? Lalo na sa kultura natin ngayon na parang lahat kailangang sukatin. Bawat social media post may metrics. Oo, may engagement. Bawat proyekto may KPIs. Madaling-madali kang madala sa agos at isipin na, kung walang paglago na nakikita, ibig sabihin walang nangyayaring maganda. Eksakto. At yan mismo ang hahamunin natin ngayon gamit itong mga materyales na binigay mo. Susubukan nating himayin ang isang ideya na medyo radikal, itong tinatawag na cruciform mission. Isang misyon na hinubog ng krus. Oo. At ang layunin natin dito sa pag-uusap na to, simple lang naman, alamin kung bakit yung pagdurusa, yung pagiging tago, at yung kawalan ng agarang resulta. Ay maaaring hindi pala senyales na nagkamali ka. Baka ito pa mismo ang palatandaan na nasa tamang landas ka. Tama. At itong pag-uusap na to para talaga sa'yo to na nagbubuhos ng puso at kaluluwa sa isang bagay. Baka isang proyekto, isang relasyon, isang ministeryo. Pero ang pakiramdam mo, parang walang nangyayari. Para sa'yo na napapaisip, pinapakinggan ba ko ng Diyos? May mali ba sa ginagawa ko? Oo. Ang sagot ng mga source mo ay baka hindi yung ginagawa natin ang kailangang baguhin. Baka yung mga mata natin. Yung paningin natin. Okay, sige. Simulan natin tong paghimay. Unang-una, hinaharap ng mga source mo itong modern obsession natin sa mga sukat. Oo. Yung mga metrics. Yung mga growth chart, bilang ng dumadalo, online reach, sinasabi naman dito, hindi naman daw sila masama in itself. Pero nagiging mapanganib kapag yon sila na ang naging pangunahing kahulugan ng pagpapala ng Diyos. At dyan talaga nagsisimula yung problema. Kasi sa subconscious level, di ba, nagagawa nating equation na kung galing sa Diyos, dapat lumalaki. Dapat may recognition. Dapat kinikilala. Ang resulta, kapag dumating yung pagsubok o pag-urong o paghihirap, ang automatic na interpretation natin ay may mali. May mali sa akin. Nagiging anomalya ang pagdirusa. Isang problema na kailangang ayusin sa halip na isang normal at inaasahang bahagi ng paglalakbay. So parang kung may negosyo ka, tapos isang quarter bumaba yung sales mo, ang iisipin mo agad. Mali ang produkto. Oo, mali ang marketing strategy. Ganon din ang nagiging tingin natin sa misyon. Kung bumaba yung bilang ng dumadalo, ang conclusion agad, mali ang stratehiya or hindi sinasamahan ng Diyos. Tama. At ang mas malalim na panganib na tinutukoy sa mga material mo ay ito Dahil sa takot sa failure na yan, nagsisimula na nating piliin yung mga landas na survivable. Yung madali, Yung sigurado, yung mga misyon na may mataas na tsansang magtagumpay base sa sukat ng mundo. Kumbaga, nagiging conditional ang pagsunod natin. Susunod lang tayo hanggat maganda yung resulta. nawawala yung diwa ng pagsunod na handang magbayad ng halaga. Ayon. Okay, so kung mali pala yung mapa ng metrics at growth charts, ano ang tamang mapa? At dito ako natigilan sa binasa ko. Sabi ng source mo, ang modelo ay hindi isang successful na CEO. O isang sikat na influencer? Hindi. Ang modelo ay isang ipinako sa krus na Mesiyas. Grabe. Dito talaga nagbabago ang lahat, no? Ang sentro kasi ng misyong Kristiyano ay hindi isang success story. Ang sentro, ang krus. May isang verse dyan sa mga sinipi mo, 1:24, na parang thesis statement ng buong konsepto. Oo, nabasa ko yan. Sabi ni Jesus, maliban ng butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, mananatili itong nag-iisa, ngunit kung ito'y mamatay, magbubunga ito ng sagana. Alam mo, madalas kong marinig yan na parang isang magandang tula lang. Pero ang sinasabi ng source mo, hindi yan tula. Ito yung physics ng kaharian ng Diyos. Ito yung operating system. Oo. Hindi ito exception to the rule. Ito ang rule. Kailangan mo nang mamatay para magbunga. Eksakto.
Hindi ito yung fail fast, learn fast na motto ng Silicon Valley. Ito ay die first, bear fruit later. Isang lolika na, Lubusang kabalingtaran ng mundo. oo, ang krus ay hindi lang isang malungkot na stopover patungo sa tagumpay ng muling pagkabuhay. Ang krus mismo ang paraan ng tagumpay. Dito ipinapakita na ang tunay na kapangyarihan ay nagiging perpekto sa kahinaan. At ang tunay na tagumpay ay nakatago sa isang bagay na mukhang ganap na pagkatalo. Oo, Nakakaloka isipin, yung krus na simbolo ng pinakamatinding kahiyaan at brutalidad ng imperyo ng Roma, yun ang ginawang sentro ng mensahe. parang ngayon ang magiging simbolo ng pananampalataya mo ay, silya elektrika. It's scandalous. Kaya pala sinabi ni Pablo na ito ay kahangalan sa mga Griego at katitisuran sa mga Hudyo. At sa pagyakap nila sa kahangalan na yon, binago nila ang kahulugan ng kapangyarihan. Ipinakita nila na ang paraan ng Diyos ay hindi sa pamimilit, hindi sa pagpapakitang gilas, Kundi sa pag-aalay ng sarili. sa pag-ibig na handang magdusa. Kaya kung ito ang modelo, hindi na nakakagulat na ang isang misyon na tapat dito ay dadaan din sa mga yugto ng pagkamatay. Okay, malinaw yung malaking konsepto pero gawin nating mas konkreto. Isa sa mga pinakamahirap na uri ng pagkamatay para sa henerasyon natin na binigyang diin sa mga source mo Ano yon? ay yung pagiging invisible o tago, ang obscurity. Sa panahon kasi ng social media, kung hindi ka nakikita, para kang hindi nag-exist, di ba? At yan ay nararamdaman bilang nasayang na potensyal. Isang kabiguan. Oo. Pero kung titingnan natin yung mga halimbawa sa kasulatan na binanggit mo sa mga tala mo, ang obscurity, hindi pala yan aksidente. Paulit-ulit na pattern yan. Mahalagang bahagi ng proseso. Samat. Nandyan si Jesus, 30 taon siyang namuhay bilang isang simpleng karpintero sa isang hindi kilalang bayan bago niya simulan yung ministeryo niya. 3 dekada. Si Jose, pagkatapos ng mga pangarap niya, saan napunta? Sa balon, naging alipin, nakulong, nalimutan. Si Moises, na lumaki bilang prinsipe, nagtago sa disyerto ng Midian sa loob ng 40 taon. Nag-aalaga lang ng mga tupa. Oo. Alam mo, gusto ko yung ginamit mong analogy sa akin kanina bago tayo nagsimula. Para daw itong garage phase ng isang startup. Oo. Walang nakakakita sa libo-libong oras ng coding, sa mga failed prototypes, sa mga puyat, sa mga pag-aaway ng founders. Ang nakikita lang ng publiko ay yung Successful na product launch. ang sinasabi ng mga source mo sa pananampalataya, yung garage phase ng obscurity. Hindi lang yan necessary evil. Madalas, yun ang main event. I like that. So yung pakiramdam na parang nasa waiting room ka lang ng buhay mo, no? Naghihintay para sa tunay na misyon. Baka yun na pala mismo yung misyon. Hindi pagkaantala, kundi paghahanda. Dito hinuhubog ang karakter. Dito nililinis ang mga motibo. Kasi kapag walang pumapalakpak, kapag walang naglalike, natututo kang gawin ng isang bagay para lang sa Diyos. Dito rin tayo tinuturunan ng pasensya. At inaalis yung pagiging dependent sa papuri ng tao. Oo, may binanggit sa source mo na konsepto mula kay Martin Luther, yung Deus absconditus. Yung nakatagong Diyos. Yun. Ang ibig sabihin niyan, madalas kumikilos ang Diyos sa mga paraan at lugar na hindi natin inaasahan. Sa ilalim ng mga pangyayaring tila salungat sa mga pangako niya. Nakakapagpapalaya yung kaisipan niya, no? Ibig sabihin, yung mga panahon ng pagiging tago, yung mga tao na pakiramdam mo walang nangyayari, hindi yun ebidensya na pinabayaan ka. Baka doon pa ginagawa ng Diyos ang kanyang pinakamalalim na gawain sa loob mo. Ang halaga mo, hindi nakasalalay sa iyong visibility, kundi sa iyong katapatan sa Diyos na nakakakita sa lihim. At hindi lang obscurity ang anyo ng pagkamatay na to. Meron pang isa na mas mahirap harapin. Ang pagdurusa. Oo. Oo, at dito talaga tayo nahihirapan. Ang modernong pananaw kasi, lalo na sa ilang circles ng Kristyanismo, itinuturo ang pagdurusa bilang sinyales na may mali. May kasalanan ka o mahina ang pananampalataya mo? Yun, na para bang kung sumusunod ka ng tama, dapat ay maayos, maginhawa, at laging may victory. Pero para sa mga unang Kristiyano na binabanggit sa mga source mo, ang pagdurusa dahil sa pananampalataya ay expected na.
Hindi ito isang bagay na ikinagugulat nila. Expected na. Sabi nga ni Apostol Pedro sa isayang sulat, "Huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang isang di pangkaraniwang bagay ang nangyayari sa inyo. Para sa kanila, expected to." Pero teka, linawin natin. Sinasabi ba ng mga source mo na dapat nating hanapin ang pagdurusa? Dahil, to be honest, parang unhealthy yun, parang pag-glorify sa sakit? Magandang tanong yan. At malinaw ang sagot ng mga material mo. Hindi. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng pagdurusa para lang masabing spiritual ka. Hindi ito pagiging martyr. Ah, okay. Ang punto ay kung paano natin ito binibigyan ng kahulugan kapag dumating ito bilang resulta ng ating katapatan. Halimbawa, Kapag nanindigan ka sa katotohanan sa trabaho at ikaw ang napag-initan. Kapag pinili mong magpatawad at ikaw pa ang mukhang talo. Kapag naglingkod ka sa isang mahirap na komunidad at ikaw ay tinanggihan. so it's about interpretation. Sa halip na isiping nasaan ang Diyos dito, ang tanong ay nagiging paano ginagamit ng Diyos ito. Yon. May isang sipi mula kay Pablo sa 2 Corinto na sobrang powerful. Sabi niya, lagi naming daladala sa katawan ng kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din. Pansinin mo yung pagkakasunod-sunod. Kamatayan muna. Bago buhay, pagdadala muna ng kahinaan, bago ang paghahayag ng kapangyarihan. Kaya ang mas matapang na tanong na itinataas ng iyong mga sources ay hindi bakit may pagtutol o bakit mahirap ito. Ano? Ang mas matapang na tanong ay paano kung ang pagtutol at hirap na ito ay hindi senyalis ng kabiguan ko kundi ebidensya ng katapatan ko. Wow. Paano kung ang mismong bagay na itinuturing mong patunay ng pagkatalo ay ang siyang badge of honor mo sa harap ng Diyos? That changes everything. Okay, this is a massive paradigm shift. Sige, ibaba natin to. Para sa iyo na nakikinig na nagbahagi nitong mga materyales dahil marahil nararamdaman mo to. Ano ang practical na kahulugan nito sa isang ordinaryong Martes ng hapon? Hindi ito lisensya para maging tamad ha. O para sabihing, okay lang kahit walang resulta ang panawagan dito, ay para sa isang mas malalim at mas matatag na uri ng pagpupursigi. Na hindi nakadepende sa external validation. Yon. So una, siguro itigil ang pagsukat sa sarili gamit ang metro ng mundo. Ang tanong ay hindi na gaano karami ang bunga, ang tanong ay nagiging Naging tapat ba ako ngayon sa ipinapagawa sa akin? gaano man yun kaliit o hindi nakikita. Tama. Ang metric mo ay nagiging faithfulness, hindi fruitfulness. Dahil ang fruitfulness, trabaho ng Diyos yan eh. Ang faithfulness, yun ang trabaho mo. Ikalawa, ibig sabihin nito, manatili. Manatili. Ipagpatuloy ang paglilingkod kahit bumababa ang bilang ng tao. Manatili sa mahihirap na lugar kahit walang nakikitang agarang pagbabago. Ang tunay na katapatan kasi, nasusubok hindi sa mga panahon ng kasaganaan. Kundi sa mga panahon ng tagtuyot. Tama. Parang isang hardinero na patuloy na nagdidilig at nag-aalaga ng halaman kahit na tag-init at mukhang walang tumutubo. Nagtitiwala siya na may nangyayari sa ilalim ng lupa na hindi niya nakikita. At panghuli, Yakapin ang pagiging hindi kilala bilang isang uri ng pagsunod. Yung paglilingkod na walang nakakakita, walang pumapalakpak, walang nagpo-post sa social media, hindi yon nasasayang. in fact, sabi sa mga source mo, maaring iyon pa ang pinakadalisay na uri ng paglilingkod. Ang buong pananaw na ito ay para sa iyo na naramdamang sumunod ka pero kakaunti ang nakitang bunga. Para sa misyonero na kakaunti ang nabinyagan. Sa pastor na nakitang unti-unting umalis ang mga miyembro. Sa artist na gumagawa ng obra pero walang bumibili. O sa magulang na tapat na nagturo sa kanyang anak ng tama pero naghihintay pa rin sa pagbabago nito. Oo. At ang mensahe ng mga materyales mo para sa iyo ay malinaw, hindi ka bigo. May isang buong kabanata sa Biblia, Hebreo 11, yung tinatawag na Hall of Faith. Oo. Puno yon ng mga bayani ng pananampalataya at ang nakakagulat na konklusyon sa dulo ay, marami sa kanila ang namatay na hindi tinanggap ang mga ipinangako. Hindi nagtapos ang kwento nila sa isang malaking tagumpay na nakita nila. Nagtapos ito sa katapatan. At yun ang pinupuri ng Diyos.
Sa huli, ang sinasabi niya ay hindi magaling, sikat at matagumpay na lingkod. Kundi madutim gawa, tapat na lingkod. Naging tapat ka sa kaunting bagay. Ang pinapalakpakan sa langit ay hindi ang laki o kasikatan, kundi ang katapatan, gaano man ito kaliit o nakatago sa paningin ng tao. Kung bubuin natin ang lahat ng napag-usapan mula sa mga source mo, simple lang ang aral. Ang isang misyon na hinudog ng krus ay nagpapahalaga sa katapatan kaysa sa nakikitang tagumpay. Tinatanggap nito ang pangiging tago bilang isang workshop, hindi isang waiting room. Paglago, ang paglilibing ay kailangan bago ang muling pagkabuhay. Yun ang lohika na paulit-ulit na ipinapakita. At yun ang paanyaya sa iyo ngayon na magtiwala sa lohikang yun. Kahit nasalungat ito sa lahat ng sinisigaw ng mundo sa paligid mo. Oo. Kaya iiwan namin sa iyo ang isang tanong na ito para pag-isipan mo. Isang tanong na direktang nagmumula sa mga materyales na iyong ibinahagi. Ang tanong ay hindi kung bubuhayan ba ng Diyos ang patay. Malinaw ang sagot dyan. Ang tanong ay ito, kung ang krus ang nagtatakda ng hindi lang ng iyong kaligtasan, kundi ng mismong hugis ng iyong misyon, handa ka bang sundan ng landas nito? Kahit na ang landas na iyon ay tila patungo sa pagiging tago, sa pagkawala, at sa isang uri ng pagkamatay na hinihingi ng tunay na pagsunod?